The ocean so blue, thank you, Lord, for the sparrow that sings. It makes sweet melody for the rivers that flow, the rain and the snow. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Thank you, Lord. For my home and family, for life's joys that you've given me, for shoes on my feet, ready to leave. Thank you, Lord, for the church where I worship and pray, for the freedom that I have today, each day that I give, your presence so real. Thank you, Lord, for being a friend so near, giving myself heart cheer, for holding my hand when I could not stand. Thank you, Lord, for giving your life for me on the cross of Calvary, for taking my place, mercy and grace. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Thank you, Lord. Thank you.
Kala ko lang, happy man. Kala ko same to you. Anda, likod na yun.
satisfied. For He's the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He placed me on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I am on the winning side. I still know why abide the Lord's Sound check. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Happy Mother's Day po sa mga nanay po. Amen. Kung kayo po masaya, lagi mong sitayo. Tayo po yung mawig. Kunin si mga sunggok po sa page 4. To God be the glory. Page 4 po. Nandiyan ang pabalati, amen? Amen. First stanza. To God be the glory. Ready? Sing. To God be the glory. Great things He has done. So loving the world that He gave us His Son. Who yielded His life as on men for sin. And opened the that all may go in. Praise now. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. All comes to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. For perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus, a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. All come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Listen now. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus is seen. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Amen. Truly, to God be the glory. Amen. Amen. Proverbs chapter 10. Amen. Ang ganda ko ba lahat? Amen? Amen.
Lalaki po sa verse 1, babae po sa verse 2, hanggang mapunta tayo sa verse 32 po. Amen. Verse 1, ready read. The proverb of Solomon, a wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Verse 2. The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, but he casteth away the substance of the wicked. Make it rich. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a wise causeless shame. The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his way shall be known. The mouth of the righteous man is a well of life, but violence covereth the mouth of the wicked. In the lips of him that hath understanding wisdom is found, but a rod is for the back of him that is void of understanding. The rich man's wealth is his strong city, the destruction of poor is great poverty. He is in the way of life that giveth instruction, but he that refuseth reproof erreth. In the multitudes of words there is one that not sin, but he that refraineth his lips is wise. The lips of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. It is a sport of a fool to do mischief, but a man of understanding hath wisdom. As the whirlwind passeth, so is the wicked no more, but the righteous is an everlasting foundation. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. The way of the Lord is strength to them upright, but the destruction of the wicked work of iniquity. The mouth of the just bringeth forth wisdom, but a froward tongue shall be cut off. Amen. Last verse said you did. The lips of the righteous know not acceptable, but the mouth of the wicked speaketh frowardness. Salamat po sa Book of Proverbs, kapatid. Ating binasa ngayong umaga. Amen. Are you happy this morning? Amen. Praise the Lord. Ay ko'y nasa bahay-sambahan ngayong umaga. Especially po sa mga nanay nandito ngayong umaga. Amen. At happy Mother's Day po sa inyo. Amen. Naway masaya kayo ngayong umaga. Amen. Amen. Praise the Lord. At ngayong umaga, kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong lesson. Sa ikatlong bahagi ng ating pong lesson about demonstration of faith ay tutungo tayo sa personal testimony. Ating napag-aralan ang public testimony, private testimony, ngayon naman po ay personal, individual na patutuo ng mga anak po ng Diyos. Mark chapter 5. Bulatin natin mga Bible sa Mark chapter 5 verses 19 to 20. Mark chapter 5 verses 19 to 20. Okay, dyan na po kayo. Mark chapter 5 verses 19 to 20, ready, basa. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus has done for him. And all men did marvel. Babasahin niyo po yung chapter 5 ng Mark. Ito po yung account na kung saan ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ay kanyang pinagaling ang isang demon-possessed. A gathering man, mga kapatid, who was a demon-possessed.
But here we see, mga kapatid, the greatness of God, kung paano siya'y binago po ng Diyos. Okay? Atin pong tutunghayan yan mamaya. Acts chapter 3. Acts chapter 3, verses 8 to 10. Acts chapter 3, verses 8 to 10. Okay, dyan na po kayo. Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Ready, read. And he, leaving up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Ito nang po, mga kapatid, is a lame. Siya po ay isang lumpo, mga kapatid, mula ng kanyang pagkapanganak. Pero nandito na pinagaling, mga kapatid, ng mga apostoles ng Panginoon, si Peter and John. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, mula sa mga verses niyan, ay ating pong kukunin, mga kapatid, ang ating pag-aaral is all about the personal testimony. Demonstration, pagpapahayag ng ating pananampalataya. Personal. Kasi ang pananampalataya po ay personal. Amen? Ang pananampalataya po ay hindi namamana. Amen? Hindi po ay namamana. Okay? Pero naipapasa. Okay? Hindi po ay minamana. Naipapasa. Okay? Ngayong umaga ay dapat unawain po natin paano ba natin naipapahayag personal ang ating pong pananampalataya. May mga bisita po tayo ngayong umaga, ay ma-assist lang po ngayong umaga, ngayong bisita po natin para ma-sharean lang po. Meron ba ba ng bisita dito? Wala na po? Mga first time? Okay, sige po, tayo po ay mananalangin. Dakila namin o Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong pinagkalab sa amin. Thank you, O God, for a good night rest. Salamat po sa mapagpalang araw, pinagkalab niyo po. At maliwalas na panahon, salamat sa inyo po mga anak. Ayun po pag-iingat, sa lahat sa mga nagsipagbiyahe mula pa sa malayo, nakarating po Panginoon sa bahay sambahan ngayong umaga na maaga. And even before the time, sila'y naririto na. Salamat po sa mga nanay, sa presensya ng mga nanay po Panginoon. On the church, this Mother's Sunday, pagpalain niyo po mga bisita na kinakausap for salvation. At yun po Panginoon na sila'y ma-deal po Panginoon to water baptism. Palain niyo po aking lesson ngayong umaga, kayo po ang siyang may taas mabigyan ng kapurihan. Patawad po sa pagkukulang pagkakasala sa paglaki. Dalangin po namin hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayo po'y makapopo. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Meron na po kayo lahat acts ngayong umaga. Okay, sino po ang walang ganito? Pakita sa kamay. Sino po meron? Pakita. O, Asher, meron pang wala. Sige po, antay na lang po. Yan na lang po. Dadalhan po kayo. Dadalhan po kayo. Okay, yung mga wala po para meron po kayong guide ng inyong lesson po ngayong umaga. Sino po wala? Pakitaas po kami para mabigyan po. Sino po walang acts? Sino po wala ng acts? Sino po? Bigyan po ng lesson. Okay, dapat meron kayong tag-isa kasi personal na po. Amen? Parang walang kopya-kopya, amen? Okay. May lesson po kayo. Okay. Alright, mga kapatid. As an introduction ng ating lesson, mga kapatid, ang mundong ibabaw na ito na kung saan ating tinitirhan, mga kapatid, is already desperado. Desperado at nangangailangan ng mga mabubuti, mga kapatid, at maka-Diyos na mga mamiminuno. Okay, good and godly leaders. Many of our political, bagaman hindi man lahat, but many or most of our political leaders lack power, lack the power, kulang po sila ng kapangyarihan of personal testimony because of greed. Gawa ng kanilang kasakiman, sa kapangyarihan, sa pera, at sa mga kahintulad po noon. Okay? Agad ang mga karamihan, mga namiminuno po ngayon, mga kapatid, ay hindi mo pakakitaan, mga kapatid, ng pagiging mabuti talaga at maka-Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako mangangampanya, pero kung pipili kayo kapatid na mamiminuno na sa atin, dapat yung naniniwala sa Diyos. Amen? Sabi kung hayagan niya na sabihin niya, di siya naniniwala sa Diyos, mga kapatid, nakaw. Nakadali niya sa impyerno ang Pilipinas. Amen? Kaya kailangan natin at least papaano, mga kapatid, ay merong pagkilala sa Diyos. Merong pagkakilala sa Panginoon. Kaya sabihin naman, di kaya pala maganda, pastor na lang ang magtatakbo. Hindi rin. Kasi hindi naman tinawag ng mga pastor para magpolitiko. Amen? Amen? Oo. So because pag pastor, that is already the highest calling. Ano ba hanap mo? Highest calling na yung pinakamataas na yun na panawagan. Tapos papasok sa politiko.
Hindi po mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid bilang mga anak po ng Diyos, lingkod ng Panginoon, ay tayo po ay manalangin ng Diyos, ay bigyan po tayo mga kapatid ng mga mabuti at maka-Diyos na mamiminuno mga kapatid. Praise God! Ito pong dakilang biyaya na meron po tayo that we have in our hand, the great book, the book of God. Amen? Ang Biblia, mga kapatid, na kung saan may kapangyarihan sa buhay natin at maging sa mga tao. Bawasan mo ng konbrad at medyo nag-feedback na. Okay? Na kung saan, even all the men associated with the Savior of the world, our Lord Jesus Christ. Nawa, bawat isa sa ating ngayong umaga, magkaroon po tayo ng desire. Magkaroon po tayo ng hangarin, mga kapatid, na magkaroon ng patotoo na kung saan ay panggagayahan ba? Word emulating, panggagayahan, having the power of personal testimony. Previous Sundays, pag-aralan po natin the power, demonstration of faith, a public testimony. Okay? And then private testimony. Hindi na natin natapos. O sa mga ibang pagkakataon na. Kaya mapalad yung mga nadalo ng frontliners. Amen? Kasi natapos. Amen? Oho. Kaya dito naman po ay ating pag-aralan is all about the personal. So bawat individual ito, we're going to assess our own self. We're not going to assess our seatmate. We're not going to assess our spouses, our own spouses. Okay? Our friend, our sibling, okay? Kundi tayo mismo, mga kapatid. Hindi natin assess ang ating pong mga anak, hindi natin i-assess ang ating pong mga magulang, kundi tayo mismo, kapatid. Ano po bang kalalagayan ng ating personal na patotoo? As we demonstrate our faith. So number 1 of our lesson, the power of personal worship. The power of personal worship. Ang kapangyarihan ng personal na pagsamba. It exalts the Lord when His children worship Him in the personal. Okay? Personal way. Tayo po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we can come to God and we can worship Him. Amen? Amen! Sapagat tayo po mga kapatid, mula nung tayo po inaligtas, tinanggal na po ng Diyos mga kapatid, yung nagpipigil para makalapit po tayo sa Diyos. And we can come unto Him to worship Him personally. We must remember number 1. We must remember that when we go to church for worship, we come because of the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pag tayo po'y pupunta ng simbahan, tandaan natin mga kapatid, na parito tayo sa bahay-sambahan, okay? Upang tayo po'y tumungo sa persona ng ating tagapagligtas sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Hindi tayo napunta sa pastor. Amen? O kanino man mga kapatid, hindi tayo napunta. Makasimba nga. Ipilit ako makasimba. Bagamat ganun nung una, tama? Bagamat ganun, pero kung isang taon ka na dito, pinipilit ka pa kapatid. Bakit bihira? Ano yun? Bakit ka pa pinipilit? Nung naputo ka uminom ng alak, wala pang isang araw, pangalawang araw, hindi ka na pinipilit Amen? Amen? Nung unang araw, pinipilit pa. Pangalawang araw, ikaw na nang pipilit Do you get me? Amen? Amen? Pero bakit sa simbahan, hanggang ngayon, isang taon na, 2 taon na, pinipilit pa? Anong problema doon? Because of personal worship. Because we made Him abotted, not because of the Lord Jesus Christ. Minsan pupunta tayo, gawa na tayo, wala naman siya, huwag na rin akong pupunta. Diba kayo? Siya po ba, kapatid, ang iyong focus sa iyong pagsamba? Okay? Kasi kung pupunta ka rin para sa pastor, kapatid, isang araw, kapatid, tatamaan ka na mensahe, kapatid. Amen? Kung sa pastor ka pupunta, ano ba yan? Ako na naman pinatamaan, ngayon na ako nagsimba But if you come, kapatid, because of the person of the Lord Jesus Christ, number 3, other personalities that just previous, the focus of our attention is the beauty and splendor of our Almighty God. He is the focus. When we come to church, mabatid, siya yung ating pong focus, siya yung ating pong tinitingnan, siya yung pong pinakamimithin ng ating pong puso, mabatid. Kaya nga when we come to church, it's our date with the Lord. Amen? It's our date with the Lord. Okay? Ito po yung date natin sa Panginoon, sa ating tagapagligtas. Kaya we need to settle down. We need to set that appointment. You see, mga kapatid, iniindiyan mo ang Panginoon. Araw ng linggo, inaantay ka, iniindiyan mo.
Ano nga natin kapatid? Okay, First Chronicles, tingnan po. First Chronicles, chapter 16. Ang First Chronicles ko mga kapatid ay katabi po ng Second Chronicles. Bago ng Second Chronicles. First Chronicles chapter 16, basahin po natin ito, sabi po ng Bible. Verse 29. Birang aga, mainit na. Nakita na po? Okay, basahin po natin 1 Chronicles chapter 16 verse 29. Ready? Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. You see that? Sabi ng Bible, give unto the Lord. Ibigay natin sa Panginoon. Capital letter L, capital O, capitalized letter L-O-R-D. Nakita niyo ba yan? All capitalized. It means that's Jehovah God, mga kapatid. That's the Trinity, mga kapatid. Amen? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? Yung kalagahan po niyan. Pag Lord naman po, capital L, tapos small O-R-D, that's the Lord Jesus Christ. When we see the Lord, capital all caps, that's Jehovah God. That's the Trinity God, mga kapatid. At sabi ng Bible, we give unto Him the glory due to His name. Ibigay natin ang luwalhati, mga kapatid, na nararapat sa Kanyang pangalan. Bring an offering. You see, mga kapatid, when we give glory unto His name, we need to bring an offering. Amen? Maliwanag sa Biblia, mga kapatid. We bring an offering, okay? And come before Him. Worship the Lord, what? In the beauty of holiness. Sa kagandahan, mga kapatid, ng Kanyang kabanalan. Kasi ating sasambahin, mga kapatid, He is beautiful in His holiness. Kaya dapat pagpupunta tayo, mga magaganda at mga gwapo din. Amen? What does it mean? Dapat nag-aayos din tayo, kapatid. Because it's our date with the Lord. Amen. Oo, it's not about our personality. Ito kasi personalidad ko eh. No, it's not about your personality. It is about the personality of God whom we serve. Amen. Hindi yan dahil sa personalidad natin, kapatid. Okay? Kundi kung sino yung pupunta natin na sasambahin natin, mga kapatid. Amen. Kita niyo po mga kapatid yung mga umiidolo ng mga artista o yung mga umiidolo ng mga atleta, di ba? Yung mga basketballista, di ba? Pag ang nilang idolo, mga kapatid, si LeBron, o ang damit nila, LeBron din, di ba? Tama? Nakalagay yan, di ba? Tama? Okay? O number 30, LeBron, nakalagay, di ba? Amen? O, parang hindi, sabi ni Ma'am Jane. Parang alam ni Ma'am Jane yan. Okay? Ibig sabihin, pinapakita niya mga sino yung kanyang inidolo. But here, mga kapatid, hindi po tayo nag-idol, amen? We worship God, amen? Kaya kung gaano rin naman po siya kaganda, hindi tayo nag-show off. Kundi bagkos, mga kapatid, pinapakita natin, mga kapatid, ang ating pagpapahalaga sa ating pagpanamban. Same as true when you read Psalm 29 verse 2. Basahin nyo na yun po sa mabahay-bahay nyo, kapatid. And 96 by verse 90. Parehas po ang sinasabi po niya. We must all worship God in a personal basis. Though we already worship Him corporately through our church services. In our church services here, we worship Him corporately, congregationally, mga kapatid. But in your personal basis, dapat ikay nakakapagpanambahan din sa Diyos. Okay? You know what, mga kapatid? God requires a genuine personal worship. Nire-require ng Diyos ang genuine. Ano ibig sabihin ng genuine? Okay? Totoo. Hindi peke. Amen? Genuine worship. Okay? At alam niyo po mga kapatid, pag ang mga anak ng Diyos, that they really have a personal worship with God, this power is seen and felt during every worship service. Amen? Amen? Parang ngayon, ang aga-aga, para kayo'y mga hapon na. Diba? May dapat excited. When you know what? When you prepare yourself, kapatid, Saturday pa lang, handa ka, you come to church, you are excited. Amen? You see the energy, you see the excitement, because the individual child of God, they already worship God personally. Amen? Last night, mga kapatid, o kaya umaga, kanina dapat nag-pray ka. Amen? Kasi kung nag-pray ka, ipinag-pray mo ang mensahe, ipinag-pray mo ang pastor, ano man ang mensahe, kapatid, masaya ka. Amen?
Ay, tamaan ka! Amen! Sinag-pray ka eh. Yung pinag-pray mo yun eh. Eh kung hindi ka nag-pray, hindi magkaroon ka ng retaliation. Ano ba yan? Bakit naman yan ang message? Na tayo pa lamang nakapaghanda na tayo. Gagabi pa lang mga kapatid, nakapag-prepara na. Kaya nga tayo, meron tayong Saturday, meron tayong Sabbath mga kapatid, meron kaming frontliners meeting, meron tayong frontliners meeting, meron pong practices, meron pong paghahanda, meron pong paglilinis mga kapatid. Para sa ating pagpunta ng bahay sambahan ay prepare tayo, meron kayong maupuan. Imagine mga kapatid, pagdating mo dito, ang church hindi pa malinis. Imagine, pagdating mo dito, wala pang nakalatag na upuan. Amen? Ngayon, Mother's Sunday, kita niyo po, meron pang ganyan. Wow. Hindi lang sa pagmamalagay, lahat yung idea ko, kapatid. Ako po lahat naglagay po dyan. Tinuro ko na lang si Lala, yung sana na yun sa flower dyan, mga halaman, ako yung naglagay yan, ako yung naglagay ng upuan, maglagay ako ng upuan dito. Ako nag-design po niya, sa biyaya po na para sa inyo. Amen? Okay? Wala man lang po salamat na narinig ko eh, amen? Kaya nga pinost ko na nauna eh. Ano makapag-appreciate, sabi ko. Ano ba ito ginagawa ko? Pero salamat na-realize ko din ginagawa ko para sa Panginoon, amen? Na kahit walang makapag-appreciate, sabi ko, ginawa ko para sa Diyos. Nakaya po kapatid? Amen? Yung pastor pa ang gagawa mga kapatid ng para sa mga member. Kailan kaya ako ginawa ng mga member ng ganito? Sabi ko, pero hindi ko nire-require. I'm not asking, okay? I'm not asking eh. But I do it for the Lord, amen? Para prepare, pagpunta ka diyan. Lahat yan mga kapatid, Sabado ng gabi pa lamang, may Friday night pa lamang, prepare na po namin po yan. Yung mga lahat ng ribbon po na yan, mga kapatid, inayos na po namin. Yung regalo na ibibigay, wow, may regalo pa, wow, amen? Dami yung pang-fifth na nating anniversary, pang-fifth na nating Mother's Sunday ito. Pang-lima na nating Mother's Sunday. Pero niyo po mga kapatid, ito lang ha. Huwag kayo masasaktan. Huwag kayo masasaktan kasi ako nasasaktan. Amen? Pagliwan na nating Mother's Sunday ito. Alam niyo po, na lahat naman may regalo. Simple lang, minsan, nung una nga, pamaypay lang, gano'n lang naman. Just an appreciation. You know what? That simple appreciation. Amen? It's just a simple greetings. Nung last time pa, gumawa pa ako ng tula para sa mga mothers. Nandiyan, binigay ko pa yan. Last year pa yan, binigay ko yan. Nilaminate ko pa yan, binigay ko sa mga mothers yun nandito. So, wala man lang lumabis sa akin, thank you, Pastor. Sa 4 na taon. Sana ngayon meron na, amen? But I don't require. But I see, sabi ko, ginagawa ko para sa Panginoon, amen? Yung ba, ginawa ko pa kayo ng tula. Misis ko, di ko kailanman nagawa ng tula. Ay, nagawan ko na rin pala. Happy birthday, honey ko. Gano'n naman. Bihira lang ako gumagawa ng tula. Okay? Ay, ibig kong sabihin mga kapatid, it must be felt, nararamdaman, kung ikay sumamba na sa Panginoon, sa iyong tahanan, kung ang iyong tahanan mga kapatid, gabi pa lamang abay makita natin dito, gulo-gulo, away dito, ang mga mag-asawa mga kapatid, ay mayroong pagtatalo. Sisimba ba tayo bukas? Bahala kayo, masano? Dahil pagdating ng simbahan mga kapatid, sisikuan pa. Sabi ko siya, huwag kayo simbahan. Pero kung prepare ka, handa ka. Maaga pa lang mga kapatid, amen? Nasa church ka na, amen? Amen. We sleep late and we woke up late. Every Saturday, we sleep late. We slept late and we woke up early, I should say. We woke up. Minsan nga, mga kapatid, walang tulog pa. 3 oras lang tulog namin pag Saturday. Because we prepare. We prepare. Sabi ko, hindi ba dapat mag-prepare din ako kasi maghapon ako magsasalita. Sabi ko, Panginoon, wala eh. Kailangan pong namin gawin yung mga bagay na ito eh. Okay? Para may handa ang worship place natin. Amen? Ngayon, naghahanda kami for the worship place. It's your responsibility, brethren, church members, to prepare yourself. I cannot prepare yourself. It is you that can prepare yourself. Amen? To come to church in order for you to be blessed. Upang ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Makikita yan. Even an hour singing, may kagalakan kung kumanta. Amen? Sabi ba na yung pumakita lahat po dito, lalo pag nandirito? And it really affects me. Bakit ang Kristyano nandiyan, pagpaawit, di mo ba? Gusto nga, kung nga rin ng papaawit na.
Gusto mabuhay ang pag-awit. Ay, pagpapawit ka mga kapatid. To God be the glory. To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Lalabas sa ilong. Sabi na lang dun sa video, okay? I didn't my way. Bihira. Hindi ba dapat mas excited tayo umawit para papuri sa Panginoon, eh, man? Umawit tayo ng masaya. Dapat ang Diyos, alam niyo po ba mga during the time, kung meron ang hari mga kapatid, pag sila po'y lalapitan ng kanilang servant, hindi sila basta-basta lalapit sa hari mga kapatid. Pag sila'y nakasimangot, ay patay sila agad. Ay walang karapatan ng mga, kasi pag lalapit sila, nakatungo silang ganyan eh. Ayaw nga nila ipakita ang mukha nila, bakit mamaya, di masaya yung hari eh. Okay? Kaya pag malungkot sila ang harap sa hari, mga kapatid, i-ready nila ang kanilang sarili. I-ready nila ang kanilang countenance, mga kapatid, kasi haharap sila sa hari. That is just an earthly king. Amen? How about the heavenly king? How about the heavenly king? Tapos sabihin natin, okay lang naman. Hindi kapatid, amen, hindi okay, amen. We need to prepare ourselves. Revive, restore, and rekindle service is the Lord. Number 1, letter A po yun, kapatid, di ko naibigay sa iyo. The power of personal worship is commending to God. Commending to God. It means to say we worship God. In our personal worship, we commend God. We give Him glory. Letter B, the power of personal worship is commended by God. Commended by God. And in same like manner, tayo po'y nakapagbibigay kapurihan sa Panginoon when we worship Him personally, the same way, ang Panginoong Diyos nating sinasamba din naman, mga kapatid. He is commending us. The testimony of Christ's disciple, especially that of Peter and John, were glorifying to the Savior. And as a result, God commended them by the way of a great miracle in the life of a lame man. Dahil itong yung binasa natin kanina sa Acts chapter 3, mga kapatid, dahil itong si Peter and John, they have that personal worship unto the Lord. Nung sila ay ginamit ng Panginoon, mga kapatid, God used them effectively, God used them mightily in order for that lame man, mga kapatid, para makalakad. Amen? Pero kung ikay lalapit ngayong umaga sa akin, mga kapatid, Pastor, pwede po niya akong palakarin? Uy, wala, amen? Okay, tapos na po yun, mga kapatid. Amen? Those are the special revelation of God during the Bible times when there's not yet, wala pa pong compiled Bible, mga kapatid. Our personal worship with and for God will always be commended by God, for He is not unrighteous to forget or ignore those. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10. Alam niyo po yun, di po ba? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, and that ye have ministered to the saints, and do minister. Sabi ng Bible, na ikaw ay nakapag-minister sa mga saints, sa mga lingkod, sa mga anak po ng Diyos, at ikaw ay nakapaglilingkod. Our service and labor for God. Yan natin. Mamaya, hindi naman natin matatapos. Our service and labor for God is part of our worship service to Him. Bahagi, mga kapatid, ng ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pong labor. Kaya para sa Kanya. Kaya nga, bagamat, sinasabi po natin, this is when we have our morning service, worship service. We call it worship service. Pero actually, you are not yet servicing. Sapag ikaw ang pinaglilingkuran. Amen? Nakaupo ka pa lang, kapatid. Amen? Amen? Ay, ikaw pinaglilingkuran. Kaya may mga usher po tayo, mga kapatid. Nagmi-meeting po kami yan every Saturday, that I am instructing them, mga kapatid, that they will be one to assess those visitors to come. Yung mga members na palit-plate, sabi ko, joke lang. Okay, nai-assist, mga kapatid, para hindi lahat maabala. Okay? Kaya we need to have that kind of personal labor. Kaya meron tayong schedule, mga kapatid, ng cleaners. Kasi we do not want to take all the blessings.
Alam niyo po ka, nung nandun naman kami sa kabalan, hindi namin kayo pinag-list. Sabi nga ni Kian, mga kapatid, nung siya nag-testimony dito, sabi niya, parang hindi ko na kailangan maghawak ng walis. Eh, nung siya nandun, bakit malit yun? Eh, lagi ko, gusto niya, 2 walis yun. Pag nakukuwalis, 2. Gusto niyo kasi, mga kapatid, 2 walis, gusto mabilis. Yung mga young people naman natin na nagwawalis ngayon, ganyan pa, lalaki yun, ha? Lalaki, oh. Sinasakal na sarili niya, Oo. Okay? Pero salamat sa Panginoon, nandiyan sila natuturuan yan that they are available, mga kapatid, to do the work. Amen? They labor. And sila natin may naglilinis, kapatid. Amen? Eh kung walang naglilinis yan, nasa harapan pa man din. Ako ang unang apektado eh. Ano naman yung kapatid? Amen? And who will do that, mga kapatid? It is the member of the church. Amen? Hindi tayo kukuha sa labas, magbabayad pa tayo na maglilinis. Tayong gagawa na yun. Ay meron tayong schedule. O ngayon, ang schedule, mga kapatid, ay East 1 saka West. Kasama ang West kasi kukunti ang West kaya i-join ko muna sila. East 1 saka West, ang cleaners po natin ngayon. Ang cleaners, ibig maghapon. Hanggang mamayang hapon. Oho. Okay? So yun po yung mga cleaners po natin ngayong araw po na ito, kapatid. There will be no true worship without service. Walang totoo, mga kapatid, na pagsamba kung walang paglilingkod. Walang totoong pagsamba kung walang paglilingkod. That's what we call lip service. When we worship without labor, without service, that's what we call lip service. Sa bibig lang, mga kapatid. Dapat maghanap po tayo, mga kapatid, na magagawa natin pag nasa church tayo. Amen? Amen. Kaya nga, we make ourselves available. We make ourselves available. O magkakaroon po tayo ng youth camp, mga kapatid. Mag-i-stay po ang karamihan po dito. Eh, I wish lahat sila mag-i-stay po dito, mga kapatid. Eh, you know what, mga kapatid, ipagluluto mga yan. Eh, sino magluluto? Sabihin nyo naman, eh, kayo po may programa dyan, pastor, di bahala kayo. Grabe naman yun pag ano. Amen? Eh, merong suporta. Eh, mga kababaihan, mga kapatid, amen, kananayan, amen, that you will, sabi ko, I'm not going to schedule. You need to volunteer yourself, amen? Meron kasi pag ini-schedule mo na lang, ako na naman, ako na. Mas maganda yung voluntaryo ka. O, pastor, kami po ang magluluto sa ganitong araw. Kami po sa breakfast, lunch, dinner. You know what? That is 7 meals. We find, mga kapatid, a way to be of service to the Lord, amen? Kaya ang simba, kapatid, hindi lang po yan yung Sunday na tayo po'y makapagsimba, makapag-sign of the cross, tapos na, wala na, isang linggo. No! It is a day-to-day worship and service unto the Lord. Amen! Amen. Na meron tayong iisipin gagawin. Kaya nga, lahat na lang. Sabi ko, ang programang maiisip, mga kapatid, para may pagkaabalahan ng mga anak ng Diyos so that you will have an avenue to worship God, to serve God. Amen? Kung wala tayong activity, you don't have an avenue para ikaw may pag-serve sa Panginoon. May salamat kay tatay ngayon. He volunteered himself. Siya na may nagsusundo every morning. Gamit ang kanyang sasakyan. Wow. May mga bata nga na sinusundo, nagreklamo pa. Sabi nila, Tatay Pogi, mainit tong sasakyan mo. Eh, pinaayos. Ngayon, kanina sira ulit. Pinaayos niya, gumastos siya. Para lamang doon sa mga batang sinusundo, maraming na-spoiled naman, di ba? Pero siya, yan, pinaayos. Kaso, medyo sira naman. Eh, balik niya para makita. Kasi yan, Mama, that is service. We need to find where God is going, can use that. Kapatid, wala namang isa dito, kapatid, na nandirito na walang kakayahan. Amen? Yeah. Na tayo may kakayahan. Na tayo makakayahan. Okay? Para gamitin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Okay? It is commended by God. Believers will never receive miracles from God if they have a sour and tasteless worship. Remember, believers can never receive miracles from God if they have a sour. Ano ba sour? Maasim. Tasteless. Maasim na, tasteless, di ba? Yung walang kalasa-lasa, yung walang kalatoy-latoy na pagsamba. Yung parating pa lang ng church, parang nalugi na. Saan pupunta sa church?
Eh, ba't ganyan yung tsura mo? Ano pakialam mo? Saga naman. Anong pakialaman? Diba? Diba mga ganda, pupunta ka ng simbahan, excited ka. Saan ka pupunta? Mag-church ako. Evan! Oo. Sa mga nag-aaral mo ng salita. Ano yung hawak-hawak mo? Bible. Evan! Eh, yung mga lasinggero nga, pag ang hawak-hawak nila, yung hawak-hawak mo, ba, mucho. Bigilito. Dagan. Bigilito. Ano ba yung mga titinda mo, Brother Teresa? Lumik. Ano ba? Ay dapat tayo bilang mga Kristiyano, ilang piraso na nga lang din tayo mga kapatid. Ay dapat pakakitaan na tayo mga kapatid ng excitement when we go to church. Amen! It's not for us to be commended by people. It's not for us to be commended by the pastor. While sometimes I commend you, while sometimes mga kapatid, I'm noticing you mga kapatid. But the main purpose is for us, for God to commend us. Amen! Maganda pag ang commendation ng Panginoon totoo talaga, amen? Kasi pag sinabi ka ng tao, ang pogi mo, thank you ka. Ang ganda-ganda mo ngayon. Abay, nagpasalamat ka naman. Ibig sabihin kahapon, hindi. Minsan may nagsasabi sa'yo, Pastor, ang pogi mo ngayon. Wow! Bira, di mo kasi ako nakita kahapon eh. Mas pogi ako kahapon. Yan, ngayon lang. Ibig sabihin bukas, hindi na. Pero pag ang Diyos ang nag-comment, totoo po yun, kapatid. Amen? Kaya naman makukuha ng Diyos pag bula-bulahin tayo. Sige nga. Ano nga nani, kapatid? Wala. Kaya nga, the power of personal testing, personal worship, mga kapatid. Amen? It is, saan na ba tayo? The power of personal worship, number 3. Ano talo yung tumatagal dito? Number C. Namaya naman, verse C. The power of personal worship is contagious to others. Okay? Contagious. Mga young people, ang spelling po niyan, konti. Pag hindi marami. Juice. Kaunting juice. Kanya, konti juice. Pag marami, di marami juice. Yung Tagalog niya. Contagious. Contagious ba? Right? Contagious. Ano bang Tagalog ng contagious? Nakakahawa. Alam niyo po ba mga hotel, yung gamitin na. Kila, yung sa sanlibutan, di mo ba, mga negative vibes. Ay talaga nakakahawa din naman mga kapatid, kung katabi mo, nakasimangot eh. Paglingon mo eh. Ligaya ng buhay. Ninola mo si Kristo. Kakatakot eh. Kakanta ng ligaya ng buhay eh. Ang ganda ng ito ah. Ligaya ng buhay. Contagious. Nakakahawa kapatid. Kaya kung tayo po ba'y makakahawa sa iba, anong klaseng pangahawa ang meron ka kapatid? Ay maganda ang ating pangahawa sa tao ay mga kapatid ay kaayusan. Amen? The Bible says that because of Peter's young testimony, a lame person got saved, and that is contagious to that man. After his salvation, he joyfully worshiped God. In return din natin Acts chapter 3. Basahin lang natin ang that part. Acts chapter 3. Acts chapter 3. Number 1 pa lang tayo. Okay. Acts chapter 3. Acts chapter 3. Sabay binabasa natin kanina. Sabi ng Bible diyan sa verse sa verse nabibinasa natin kanina. Ay, nasa 5 pala ako. Kaya pala eh. Tingnan niyo po mga kapatid. Verse 8. Nung gumaling na siya mga kapatid. Gumaling na siya. Verse 8. Sabi ng Bible. Ready read. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Kaya of all of his life, mga kapatid, nandun po siya, sitting at the beautiful gate, nag-aantay po siya ng alms. Ano po yung alms? Nag-aantay siya ng limos. Malungkot ang buhay niya, kasi pag walang limos, siyempre malungkot, man. Malungkot ang buhay niya. Kaya nung dumaan si Pedro sa kasiwan, sabi ni na Pedro in 1 silver and gold have I none.
Bilang ay gito'y wala kami, sabi nila. Pero sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen? At itong tao, ito'y gumaling na nakalakad. And sabi ng Bible, living, walking. Abay, nagtatalon eh. Napangano na kapatid, dapat excited tayo. Ligtas tayo, anak tayo ng Diyos. Amen? At yung excited na hindi pat huwag mawala, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa kalooban ng Panginoon. After his salvation, this layman, he joyfully worshiped God in return. Magalap niyang pinuri ang Diyos, mga kapatid. Okay? Ay, magpupuri. Meron ba magpupuri, mga kapatid, na bigat na talagang bigat na bigat. Yes, mga kapatid, tandaan po natin, darating din naman ang kabigatan sa buhay natin. Amen? Darating din naman ang mga magbibigat kalalagay ng ating buhay. Pero pag tayo ay pumasok na, mga kapatid, iwanan natin. Kaya dapat kagabi pa lang binigay mo na sa Diyos. Amen? Amen. Alam mo ba, namatay nanay ko August 28, 2024. August 28, 2024. September 1 po birthday niya. Sunday po yun. Sunday po yun. Actually, mga kapatid, sabi ko nga, kinasandihan po yun, nakarate na po siya. Eh, meron kami naka-schedule na yung stewardship conference. Stewardship Sunday. Bakit ko ba in-schedule kasi ng September 1? Pero, hindi rin po pwede kasi Sunday na yun eh. Birthday niya yun. Dapat 72nd birthday niya. Kaya that week, before that week, sabi ko sa kanya, Ma'am, hindi ako makakapunta dito sa birthday mo ha. Lunes na kami makakapunta. Sabi ko, kasi Sunday po. Ratay na po siya that time, 2 months na po siyang ratay. Eh siyempre, bilang nanay, lalo sa bunong edad, talaga makita, sabi, awan na, birthday, wala ko, birthday. May ganong sagot. Ay, bakit ba kayo kasapulat, birthday? May alam ko, mapatid, medyo, mas, Ma'am, Sunday kasi yun, Ma'am, sabi ko. Sunday po kasi yun, Ma'am. Pero Lunes pupunta kami. Yung alo-alo ko po siya. Pero hindi na po siya umabot mabalin ng Sunday kasi bakit? Kinuha na siya ng Panginoon August 28. Nandito po kami, Thursday, 28. Thursday pa, Wednesday, Tuesday, mga ganun pong week. Tawag sa akin yung aking, nag-post yung aking stepbrother po doon. Nasabi niya, hirap na daw huminga si Mamang, yan sa Quezon, Isabela po kasi siya. So I call him, magang maaga, alas 7 ng umaga. Alas 7 ng umaga, Wednesday, po yun yata, Wednesday, magang maaga. Tawag ako. O sabi ko kasi, Mamang, hindi na makausap. Sabi ko, Mang, papunta na kami dyan. 2 hours po ang biyahe hanggang doon sa kanila. Papasok kayo, marami pong nakapunta po doon nung last night ni Mamang sa inyo. 2 hours po ang biyahe ko punta sa kanila. Pero ginawa ko lang 1 hour. Ginawa ko lang 1 hour, mga kapatid. Sabi ko kay Ma'am Dayan, Ma, bihis ka na. Alis tayo, punta tayo nung ginawa, Ma'am. Ganda kami pumunta, mga kapatid. Kaso nga lang, doon sa pagpasok namin na kanto, may ginagawang daan. Namali ako ng pasok. Nag-maniobra pa ako, natagalan pa ako. Eh pagdating po namin po doon, mga kapatid, si Mamang ay wala na. Sabi nung aking sister, sabi niya, Manong, sabi niya, mga 5 minutes. Inaantay nga kayo. Ay doon ako umiyak talaga. Alam ko sa ibang mamang ko, alam ko talagang kukunin na siya. Pero alam ko sa siya. Pero sabi ko, Ma'am, di mo na ako inantay. 5 minutes na lang eh. Daya mo, Ma'am, eh, sabi ko. Pero Ma'am, darating po Thursday, ako yung magpipreach. Darating ang Sunday, may bisita. I am in the church, amen? Yeah. Amen. Yes, Because of my personal worship with my God. Amen? Amen. Nanay ko po yun. Mga kapatid. Oho, sana dito pa siya, mababati ko rin ng Mother's Day. Pero pagdating na lang sa langit, amen? Yeah. Yan sinasabi ko, mga kapatid. Kaya kung mas nakakahigit yung ating personal worship sa Diyos, ano mang pinagdadaan nating kabigatan sa buhay natin, we come to church and we say, mga kapatid, are you happy? You see, Sunday, mga kapatid, patay nanay ko, ako magtatanong sa inyo, are you happy tonight? Tapos ikaw pa yung Amen. Well, Ikaw pa yung walang nagana-gana. amen. Nawa niyo po yung kapatid, amen? That's the saddest thing happened yung separation ba of our with our mother. Na yung konting panahon na pagsasama niya, kasi matagal ako sa Laguna eh. 20 years po ako doon. Nasabi ko, babawiin ko man lang sana na konting panahon na nandito kami. Pero hindi na nalood na pa, hindi na nakita to. Yeah. Oho. Pero yung sasakyan ko na yun, nasakyan niya. Okay? Kasi siyang nagsabi, nung punta kami ng San Pedro, 2020,
February 2024. Alam mo siya nagsabi sa akin? Kasi magko-commute lang kami. Sabi niya, sabi mo kay Pastor Ren, bigyan ka naman ng sasakyan. Ma'am, hindi po ganun kadali, sabi ko sa kanya. Hindi po ganun kadali, ma'am, sabi ko sa kanya. Alam niyo po ba, on that moment din po, pagbalik namin, dala namin yung sasakyan na yan. Amen. Kaya sabi ko, ma'am, bira. Pantindi ng pananampalataya mo, sabi ko. Nagkatotoo yung sinabi mo. Alam mo, alas 12, alauna ng madaling araw kami dumating, kapatid. Gumising talaga siya. Gumising siya para tinignan niya yung sasakyan. Salamat sa Panginoon na yung kanyang desire, mabuti na magkaroon kami, ay binigay ng Panginoon at nakasakay pa naman siya. Amen? Pa tayo napunta doon? Mother's Day kasi, amen? Kaya naalala ko lang po siya ang batin. It is contagious. Nakakahawa ba tayo? Anong pauring pangahawa meron tayo? Let our personal worship convict and challenge others to do also their best for the Master. And number 2, mga batin, maiksing oras na lang po. Kaya number 2, the power of personal witness. Personal witness. Lagi ko pong pinipreach ito, mga batin, na tayo po ba'y nakakapag-akay ng kaluluwa. The power of personal witness grants courage to the saints. Grants courage to the saints. Nagbibigay, mga kapatid, ng tapang. Nagbibigay, mga kapatid, ng kakayan. Sino po yung mga saints? Sino po mga saints? Mga believers, mga ligtas. Amen? Hindi yung mga nandun sa patir. Ang saint, papadalagin mo. Ang saints, yung mga pinaging banal ng Diyos, mga ligtas, buhay at patay. Amen? Kaya tayo, mga buhay pa. Kaya tingnan po, nangyari po sa Mark chapter 5. Itong gathering man ito, mga kapatid, sabi ng Bible sa Mark chapter 5, basahin po natin. Mark. Mark chapter 5, verse 20. Tingnan niyo po. Okay. This man, yung mga hindi pa nakakala, mga kapatid, siya po ay sinasakian, mga kapatid, ng diablo. He is evil possessed, devil possessed. At hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, 2,000 mahigit. 2,000! Tamo yan, gaano karaming diablo ang sumasabi sa kanya. 2,000 devils! And you know what, mga kapatid? Pinagaling ng Panginoon. Nung na-meet po, nakatira po sa libingan. Nakatira, mga kapatid, sa sementeryo. At sinasaktan niya ang kanyang sarili. Sinusugatan niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Wala sa katinuan, mga kapatid. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Wala siyang damit. Wala siyang damit, di siya nagdadamit. Pero nakakilala sa Panginoon, kapatid. Siya po'y nakaupo na. Matino na siya. Nakadamit na, sabi ng Bible. At alam niyo po, and on that moment, sabi ng Bible, verse 18, basahin natin verse 18, para alam niyo po yung sinasabi ko sa iyo. Verse 18, ready? And devil prayed him that he might be with. So, nangusap siya, kinausap niya, mga kapatid. Si ang Panginoon, sabi niya, pwede ba kung sumama sa inyo, Panginoon? Sama rin po ako sa inyo. Excited siya, gusto niya sumama sa Panginoon ng God. Pero ang utos ng Diyos sa kanya. Verse 19, read it. Howbeit, Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends and tell them how great things the Lord has done for thee, and had compassion on thee. Sabi ng Panginoon, sige, sama ka na. No, sabi niya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Bakit sinabi ng Panginoon kaibigan agad? Kasi nga, wala eh. Layas siya sa bahay eh. Marami siyang kaibigan. Naging pariwara buhay niya. Hanggang isang araw, nasira na siya ng bayit, wala na siyang kaibigan. Pero sabi ng Panginoon, uwi ka sa iyong kaibigan upang sabihin mo yung mga dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Tinay po verse 20. Anong response niya? Read it. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did. See, sabi ng Bible, and he departed and began. The moment na sinabi ng Panginoon, uwi ka sa iyong kaibigan, uwi ka sa iyong pamilya, sabi niya, at iyong ipahayag ang dakilang bagay na ginawa sa iyong Panginoon. And you know what? Sabi ng Bible, he departed and he began to publish. You see the word publish? It is publicly. Sinare niya sa mga tao, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Amen? Sa isang tao? No. Sa isang barangay? No. Sabi ng Bible, Decapolis. Ibig sabihin ng Deca?
Deka, 10. Ano po yung pulis? Yan, papulis yan. 10 pulis na share niya. Police means city, syudad. So, ang na-share niya, ipinablish niya 10 syudad, mga kapatid. Amen? You see this man, mga kapatid, na kung siya'y dati cast out na po siya, na kung dati, mga kapatid, pariwara ang kanyang buhay, pero dahil nakilala niya ang Panginoon, nabago ang kanyang buhay, nabago ang kanyang focus, nabago ang kanyang pananaw sa buhay, mga kapatid. Sinunod niya ang Panginoon, and you know what? He was able to share 10 cities na nadaanan niya bago siya nakauwi. 10 cities. Bira, Tuguegarao City pa lang, di pa natin naabot lahat eh. But this man, 10 cities. 10 syudad. And that is personal witness, amen? And the greatest thing, and then, ang isang mga mangbagay-bagay mga yan, when he was commanded by God to be a witness of His power, he readily obeyed. Agad-agad po siyang sumunod, mga kapatid. Okay? After his duration, saan ba tayo? He preached in Decapolis, 10 cities, mga kapatid. In Christ has done his life personally. He stood, you know what? Ito po, mga kapatid. Ang mga bagay pa. He stood alone. He stood alone proclaiming God's magnificent work in his own changed life. Mag-isa niya lang po, mga kapatid. Hindi niya sinabi sa Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, uwi ka sa bahay niyo. Uwi ka sa mga kaibigan mo. Tapos sabihin mo, dakilang, Panginoon, pwede bang sumama si Pedro? Para mag-preach po sa bahay. Hindi! He did it alone! By the power, mga kapatid, of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya hindi sa galing ng tao yan. Hindi yan sa pinag-aralan. Hindi yan, mga kapatid, sa background ng kanyang pamilya. Ito nga, kapatid, pariwara buhay niya eh. Sira ang buhay niya, kapatid. Pero binago ng Diyos, inayos ng Diyos. And you know what? By the grace and mighty power of God, he did it alone. Amen. For God's glory. Amen? We must not underestimate the power of personal witness. Kaya nga sa inyo pong mga pamilya, mga kapatid, ay dapat mawin niyo po ang pong family, mga kapatid. Amen? Oo, you can win it. Kung meron mga makapag-win, mga kapatid, kayo. Pamilya niyo yun, amen? Kaya kung bibig kong sabihin, kung meron mga pinaka-concern, mga kapatid, sa pamilya, ay dapat yung pamilya din. Amen? Amen? The power of personal witness grants courage to the saints. Nagbibigay ng power, nagbibigay ng kakayahan, nagbibigay, mga kapatid, ng lakas ng loob. Sabihin natin minsan, mga kapatid, ay hindi ko kaya. Tama po, hindi natin talaga kaya. Payagan natin ng Diyos ang siyang kumilos. Amen? Amen? Payagan natin ng Diyos ang siyang, nahihiya kasi ako. Anong kinakaya natin? Ang Panginoon ang ating ipapublish? Tingnan mo ang Facebook mo, anong pinaglalagay mo dyan, di ka nahihiya. Eh, nung araw nga, kapatid, di mo ba? Nung hindi ka pa saved, hanggang ngayon nga, kapatid, amen? Mga pinagpo-post sa Facebook natin, kapatid, kahiya yan, di man tayo nahiya. Di ang ipapost na, ipapublish natin sa tao, kapatid, yung kamangamangang gawa ng Diyos sa ating buhay, kung paano tayo binago ng Diyos, mga kapatid, amen? Yung dating lasinggero, mga kapatid, patagay-tagay na lang, amen? Yung dating chain smoker, mga kapatid, chain na lang ngayon. Kasi naka-chain na ang kanyang sarili sa Panginoon. Amen? O yun. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. And let there be the power of personal witness gives growth to the sanctuary. It gives growth to the sanctuary. Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and then the Lord added to the church daily such as should be saved. And daily in the temple, pakinggan nyo na lang po, kapatid. Acts chapter 5, verse 42. And daily in the temple. You see that? Daily in the temple. Amen? Cease not in every house. They cease not to teach and preach Jesus. Hindi sila tumigil, sabi ng Bible, na ituro at ipangaral ang Panginoong Jesucristo. Minsan, mga Kristyano, meron ba sa Bible yung prayer meeting? Di ba Sunday lang dapat? Sabi ng Bible, daily nga eh. Ano yung kapatid, amen? Eh sila nga, nung araw, daily eh. Wala silang karikla-reklamo eh. Amen? Okay? Tayo, kapatid, hanggang umaga lang. Walang hapon. Okay? Daily in the temple, and the word of God increased, Acts 6:7, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of priests were obedient to the faith. You see that, mga kapatid, maging pari, mga kaparihan ay nawitnisan na, na-share na, at nawin na rin. Amen?
maging yung mga unbelievers priest, mga kapatid. Sabi ng Bible, they were obedient to the faith. Kasi isang araw may makawin ka dito, pare. Hindi ba? Pwede, mga kapatid, mawin sa Panginoon. Amen? Hindi ka magkaanak ang pare. Masyaran mo siya. Mawitnessan mo, mga kapatid. Makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Nasabi ko, mga kapatid, pang-5 buwan na po natin ito. Meron bang naipadagdag sa simbahan, mga kapatid, na ikaw ang ginamit ng Diyos para may dagdag niya sa simbahan? Personal, ikaw ginamit ng Diyos. Hindi mangyayari yun, kapatid, hanggat hindi ka nagkakaroon ng personal decision to be a personal witness. Amen? May personal witness. How can I learn? Come. Meron tayong Saturday. Meron tayong Saturday. Meron tayong Wednesday. Come and learn. Hindi ka matutuwa sa iyong sarili. Come. Ito nga, kapatid, sinabi lang ng Panginoon, agad-agad pumunta na siya eh. Kasi dati, mas madali pa silang matuto eh. Ngayon kasi, hirap na matuto. Eh sabi ko nga, kapatid, pag tayo ba'y makapanghawa, ang daling makapanghawa. Hindi po ba, amen? Yung lasinggero, ang daling niyang nahawaan yung kapitbahay niya, naging lasinggero rin. Tama, amen? Amen? Ang daling nahawa. Pero bakit patungkol sa salita ng Diyos? Parang ang tagal natin makakope up, ang tagal natin makarealize ng pangangailangan natin sa Diyos. Nung nag-pandemic, talaga naman, pumira, excited tayo, tatlo-tatlo ng Christmas. Meron pang face shield. Kahit pagkapangit-pangit mo, kapatid, talagang pinagsusuot mo, amen? Amen? Ang dali nating nasanay nun, di ba? Tama, amen? Kayo pala, kasi kami hindi. Doon lang kami sa church. Wala kami Christmas, matigas ulo namin doon, amen? Ay, kami naniniwala eh. Wala. Bira, ang daling natuto ang tao, kapatid. Gawa ng ano? Gawa ng kanilang pagkatakot, baka sila'y mahawaan ng COVID. Amen? Pero bakit salita ng Diyos, ang tagal nating makakope up? Hindi ba dapat isuot natin ito at isabuhay natin para hindi tayo mauhuwaan, mga kapatid, amen? Ng impluensya ng kasalanan. Amen? Hindi ba't yan yung pinakamaganda, mga kapatid, na dapat iingatan natin ang sarili natin na huwag tayong mahawaan? Kaya 4 years na po tayo, we're running pa 5 years, mga kapatid. Kung hindi ka pa, mga kapatid, 3 taon ka na dito, 2 taon ka na, 1 year ka na, mga kapatid, hindi ka pa nakakapag-akay, wala ka pang, hindi ka pa marunong magpa-personal witness, mga kapatid. Hindi yan kasalanan ng Diyos, hindi yan kasalanan ng simbahan, kasalanan mo yan, kapatid! Amen! Nagkaroon po tayo ng soul winning clinic. Wala ka. Amen. Para matuto. There's growth. Gagamitin ka ng Diyos para sa ikalalago ng simbahan, kapatid. Amen? Hindi sa ikakashrink, kundi ikalalago. At marami pang mga verse yan, basahin nyo na po sa inyo pong mga bahay. Without the personal witness of every individual saved by God's grace and mercy, there would be no growth, mga kapatid. And lastly, let us say, ituloy na natin next week ito para idagdag ko yung kulang ko last week. Amen? The power of personal witness glorifies the Savior. You give glory to the Savior, mga kapatid, when you witness. Pag nag-aakay ka ng kaluluwa, you give glory to God. Hindi mo nakakapagbigay ka ng mga babasay. Yan na lang yung pinakasimple, kapatid. Meron tayong babasay. Mamigay ka lang, mga kapatid. At alam mo yan, pagkakausapin ka ng Diyos, hindi ka na lang mamimigay. Ilusin ka ng Panginoon makapag-witness. Amen. In the area of being a witness personally, it is difficult job and a big responsibility as well. Mahirap ito, mapatid, hindi madali. Nandiyan na ipapahiya ka ng tao. Hindi madali. Kasi yan, pupunta. Kapatid, maraming beses ko na pong naranasan pa. Pupunta ka sa tao, kung yan ay tsura mo, mumurahin ka. So be it. Praise the Lord. Amen. Siyempre, masama yung loob ko, mga kapatid. Tao rin naman ako eh. Eh sabi ko yung nagtitinda ng tao, hindi naman binura eh. Pero ako na may tangan-tangan na salita ng Diyos, naligo naman ako. Eh sabi ko sa akin, God's glory. For God's glory. Sa awal kaya naman. Minsan mapapahiya ka, kapatid. Pero okay lang. Uunawain kong pilit. Bakit? Wala pa naman silang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Amen? Pero may hirap minsan, kapatid. Mananampalataya, member ay mapapahiya ka. Minsan, ayaw ko na mag-anyaya personally. Balik ka mamaya hapon, Brad. Hindi mo bumabalik. Hindi mo bumabalik. Sabi ko, Panginoon, hindi eh.
Hirap naman pag para sa akin, babalik eh. Eh, siyempre, napapahiya ako. Hiya ako, pastor mo, member kita dito eh. Naunawan niyo po yung kapatid, amen? Minsan, hindi ko na, alam niyo, kasi masakit din sa akin eh. Kaya ako, Panginoon, bahala na po kayo kumilos. Basta I preach. Basta I preach. Hindi po ako nagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao, amen? When I inviting you, kapatid, to come to God, I love you in the Lord. But when I inviting you to get up from this church, kapatid, then I am already leading you from the Lord. Not to the Lord, but from the Lord. So what do we prepare? So what do we want, kapatid? Do we want to be closer to God, or do we want to be departed from God? Amen? It's always my desire, mga kapatid. Sabagat pare-pares tayo to give glory to God. Because it is God's command, we must do it. Gawin natin para sa kanyang kalulatian. We must witness to people about the love of the Savior for mankind. I-witness natin, sabi ng Bible, Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen? May kapangyarihan ka. Hindi mo lang kasi ginagamit, kapatid. Amen? Hindi mo lang kasi ginagamit. Gamitin natin para sa kalwatian na Diyos, mga kapatid. Yan lang muna matatapos natin ngayong umaga. Personal testimony, personal worship. Hindi lang pag nandito ka sa simbahan yung worship the Lord. Sa bahay mo, personal, kapatid. Sa iyong sasakyan, may sasakyan ka, dapat ang tugtog mo niya, mga kapatid. Hindi po ISS baby. Amen? Amen. Tugtog mo sa sasakyan, mga kapatid, ISS baby. Kaya alam niyo po, mga kapatid, nung nasa church ng San Pedro, mahilig ako sa music. Anong klaseng music? Lahat, mga kapatid. Pero nung narinig ko business church, yung po pinili ko, yun tugtog na sakyan, tugtog sa bahay. Pare-parehas. Ay, ganun din, mga kapatid. Sabi ko, hindi lang dito maganda ugali natin. Dapat mas maganda pag nasa labas. Amen? Pag dito, ako'y pagkaininin. Aninin, di ba, babae? Pero nandun sa labas yung babae. Diba? Tatakot ka, alam mo, Israel eh. Diba? Pagdating dito, pagkasipag-sipag. Pagdating sa bahay, pagkatamad-tamad. Ay, double testimony ka. Duplikara ka, kapatid, amen? Dapat hindi, amen? Kung ano tayo dito at binabago ng Diyos, dapat po yung ipakita natin sa labas, kapatid, amen? Ipakita natin, huwag tayong magbalat kayo. Okay? Kasi mapapahiya po tayo sa Diyos pag gano'n, kapatid. Amen? The personal testimony. How is our personal testimony? Sabi ko sa inyo, kapatid, I cannot assess you, but as your pastor, kapatid, may discernment din man ako galing sa Diyos. That's why I pray for you, Lord, help him, help her. Lumago po siya po, Panginoon, para sa inyo. I just do my best to preach your word, to teach your word. Amen? Amen! Tuloy natin next week. Yung kulang ko last week, saka yung kulang natin ngayon, mga kapatid, ay bubunuin na lang po natin. Amen? Tayo po yung magsitayo. Meron tayong baptism. Meron tayong 2 baptism this morning. Praise the Lord for those who decided to follow the Lord in water. Baptism kilang Diyos. We are so thankful, O God, for this morning, for the lesson. Bagamat di pa po natapos, O God. Palayan niyo po, Panginoon. Ayaw ko pong aporohin po, Panginoon. Gusto pong mayroon pong maiwan sa puso at isipan ng bagay pong mga anak po, Panginoon. Nawa po sa 2 puntong ito po, Panginoon, meron pong decision ninyo pong mga anak po, God, to build in their life their personal worship unto Thee, and to become a personal witness or a personal soul winner for the Lord Jesus Christ. I-bless niyo po, Panginoon, ang 2 na susunod for water baptism this morning. I-bless niyo po ang break. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga worship service and all these things we pray. In Jesus' name, Amen, Amen. At witness po natin ang ating baptism. Balik po tayo ng 45, amen? 50-50. Huwag mong itutupin kung gawin.